Tinawag yung parents ni Bagino. Hindi ako in-inform, sir. Hindi ako in-inform. Ikaw naman, nag-uusap yung mga accused ng mga bata. What about yung victim? That's not fair. Alam mo, tawag niyan, conspiracy. Nakita niyo yung bugbog na ginawa ni Bagino sa anak ko. I even have the medical legal with me. Sa barangay na lang po kami magkita. Sa tanggapan ni Assistant Secretary for Legal Affairs Tonesito Umali ng Department of Education, dumulog ang bitag kasamang ina ng estudyanteng na bugbog ng kanyang mga kaklasing bully sa St. James College ng Quezon City. Ikwento mo sa akin the way na ikinuwento ng bata sa inyo, paano siya sinunod? May lookout na dalawa sa may back gate. Tapos may dalawa rin po dun sa may mga bahay-bahay dun sa vacant lot. May humawak po sa kanya. May humawa. Yun po, sinuntok na po siya. Tinamaan po siya sa mata. Ito nga po yung result. Ganito nga po yung Okay. Reklamo ng magulang walang ginagawang aksyon ng prinsipal ng eskwelahan. Ito'y matapos pagtulungan bugbugin ang kanyang anak 3 buwan ang nakaraan. I don't want to say that this is a simple case. Hindi po ito simple. Sa batas po natin, yung any violence against children, is dapat seryosohin po yan, whether it is committed ng bata rin o ng matanda. Hindi acceptable na February na mga 22. It's almost 2 months. 2 months na. Dalawang buwan na wala man lang resolution, na hindi man lang kayo na-inform, and what's even worse apparently nga, dapat at the very least, maipakita ng eskwelahan that they don't tolerate acts like this. Mapapakita yan sa simpleng patawag kayo, patawag yung mga bata, at yung mga magulang, pinag-aharap, at sasabihin ko ano yung ginagawa. Mukha ho nagkakaroon ng environment na bullying. Dito ho kasi, bully ho to eh. Ayaw na ho pumasok ng anak niya. Natakot na ho eh. Hindi man lang pinatawag si Mrs. at yung mga magulang na mag-usap. Kasi mga bata ho yan. Kaya lang school ho, dapat meron hong sanction na ginagawa sa mga estudyante, kabisado ng magulang. Dito ho kasi parang wala eh. Pakay ng bitag ipatawag ng DepEd sa kanilang tanggapan ang pamunuan ng St. James College upang pagpaliwanagin sa kanilang kawalang aksyon. Ano hong magagawa ng DepEd? Especially in the school na parang wala ho silang sistema sa mga insidente tulad ho nito. Ang pwede mong gawin ng DepEd, doon sa isang aspeto sa mga guro is, we will treat it. Siguro, nireklamo nyo na rin yung principal, hindi po ba? So, we could either create a fact-finding committee. Usually, we do that kapag komplikado yung sitwasyon, or we just ask the regional director, pwede namin silang atasan yung aming SDS o yung regional director to make a fact-finding investigation, and then they will make a report to us, and we will act accordingly. Sa umpisa pa lang dismayado na ang bitag sa sagot ni Asik Umali. I can see the procedure and the way things are. Now you're saying you're gonna do the procedure and it's gonna go to red tape, dadaan dun sa region, dadaan sa ganito, dadaan sa ganyan. By the time na mangyari yan, tapos na, Biyernes Santo na. Mawalang galang lang ho. Gagamitin ho nila yung kahinaan ho ng sistema, yung kabagalan ho, na kasi papatawag nyo pa yung sinasabi ninyong mga superintendent, director, dadaan, magpa-fact-finding. By the time natapos yan, Flores de Mayo na. What you're saying, pinapasa mo roon ang galing na kami rito na you can call them because you're the moral authority, and that moral ascendancy sa inyo, tinitingala sila dahil ang lisensya lang nakasalalay sa inyo. And if you're saying pinapasa nyo, what's the use of coming over dito? Wala pa naman kayo. Then we'll take care of business ourselves. Why can't we call them? Why can't we let them come over? Pagkatapos, principal, lika nga sandali rito, usap tayo. Maybe this is the neutral ground na dapat pag-usapan sa DepEd. Hindi sa eskwelahan ninyo. Hindi sa ibang lugar. This is it. Pakinggang maigi ang sagot ni Asik Umali. Yung sinasabi po ninyo na kunyari tatawagin para po malaman ka agad. Yes. I'm telling you right now, I could make that phone call, but not in front of the camera. We will do what needs to be done.
Mr. Tulfo, but not in front of the camera. Kasi ang maski akusado po, I understand. I You're want- innocent until proven guilty in the court of law. Is that what you're saying? You have due process. I'm also an investigator. I'm sorry, ASIC. I'm telling you, I can call them, but not in front of the camera. So you're going to call them? I'll call them, and we will do our job, not in front of the camera. That's what I'm telling you. So, And that's why are you doing that? This is something to protect the right to privacy of a person. privacy. Wala, hindi naman namin na-monitor kung ano sinasabi mo sa kanya. Hindi naman natin binabag yung telepono. That's being right to privacy. You are now calling, I'm sorry, I have to tell you this. If you were to call the telephone and you were talking to somebody and then you're in the performance of your duty being the DepEd or Assistant Secretary and you're performing the job for the government. Now, these people, ikumukuha ng lisensya sa inyo. Isn't it supposed to be, hindi mo po protektahan yung kabila because may aggrieved party na nandito? Come on, give me a break. You're lawyering. Kapansin-pansin na tila bagang umaaktong tagapagtanggol ng inarereklamong eskwelahan si ASIC Umali. Kaya naman nagpasya ng bitag na tapusin na ang pakikipag-usap kay ASIC Umali. Walang mapapala ang nagrereklamong ina. What do you mean? I'm lawyering for that? You know what? Thank you so much. Let's go. I just told you. No, thank you. We will do our job. Thank you. Not in front of the Thank camera. you. Thank you. Do your job. Kaya tayo nandito na sa DepEd kasi ito yung kapangyarihan ng institusyon na to na ang lahat na eskwelahan, lalo-lalo na sa mga elementary at high school, nandito yung mga regulations, mga bagay na pagdating sa eskwelahan, pati sa mga guro, at sa mga dapat na ipinatutupad sa loob ng eskwelahan na maprotektuhan ng mga estudyante, hindi lang sa kanilang pag-aaral, kundi yung mga bagay tulad ng mga bullying. Alam natin may guidelines dito. So yung pinakita nitong si Umali, sa halip na sabihin na pwede natin ipatawag, pati ba naman niya sa telepono, pinagdamot na kinakailangan daw, hindi pwedeng makuha na hindi naman naririnig kung anong kailangang pakiusap. So ano namang ginagawa nitong batang ASIC na malamang nagpapakita ng gilas dahil nakakasa yung camera, estilo ng bitag dito, pinakikita namin katotohanan. Bumaliktad natin trabaho ng DepEd. Ang paaralan ay tinatawag na pangalawang tahanan. Isang institusyong nagtuturo ng kaalaman. Tagahubog ng moralidad at karakter ng mga mag-aaral. Subalit, ang bawat paaralan hindi perpekto. May kani-kanilang problema. Napapasukan ng mga estudyanteng tinatawag sa salitang Ingles na bully. Sila yung mga estudyanteng nanduduro, nananakot, nangapi, at nananakit ng kapwa nilang estudyante. Lahat ng eskwelahan, merong magbubuli at magbubuli dyan. So, basically, lalo na kung tayo ay nasa mga pribadong eskwelahan, ang mga guidance offices natin ay talagang pinagtitibay dapat ng mga schools eh. There should be a certain program for people or for students na talagang sabihin natin ay naging biktima ng mga bullies. Isang Christian school para sa elementary at high school ang Cornerstone Academy. Pinapahalaga ng kanilang pamantayan at regulasyon sa kanilang eskwelahan. Bilang isang Christian school, napakahalaga po sa amin ang character development. Ibig sabihin po, ang mga bata dito ay hindi lang tinuturuan para sila'y matuto ng mga academic skills. Dito po, tinuturo namin sila na may mga batas, regulasyon na dapat sundin upang mapanatili, maayos, at ang pag-aaral ng mga bata ay hindi maapektuhan. Sa mga kasong pambubuli, may sistemang ipinatutupad ang Cornerstone upang huwag humantong na magkasakitan ng mga estudyante. Mga simpleng tulakan, mga simpleng parang laro na nagiging dahilan ng sakitan ay pinararating na po natin. Malaki daw ang papel ng mga guro at prinsipal ng eskwelahan upang hadlangan ang pambubuli. Ang advisors, sila yung pangalawang magulang eh. Nakikita at napupunan niya kung sino yung merong mga problems, halimbawa sa pag-aaral, sa kanila pong attitude with their classmates. Kung napakalaki ng school, kinakailangan siguro na mas maraming guidance counselor at i-train ang bawat advisor kung paanong mag-spot ng mga bullies at yung mga nabubuli.
Kasi pareho pong kailangan nila ng tulong. Yung nangbubuli at yung binubuli. Si Paulo, 14 anyos. Tahimik. Madalas na nakaupo sa isang sulok at nakatingin sa malayo. Nagkukulong malimit sa loob ng bahay. Tanging telebisyon na lang ang kanyang libangan. Bihira kung lumabas ng karilang bahay. Dati po, kung wala po ako dito sa bahay, nag-open siya ng Facebook niya sa computer shops. Naglalaro po siya yung mga internet games. And then lately, ayaw na niyang lumabas. Ayaw na po niya makipag-mingle sa ibang bata, especially yung mga nasa school. Nag-iba na po, ayaw na niyang lumabas. Pag inaaya namin siyang punta kahit sa mall, maiwan na lang daw po siya dito sa bahay. And then, hindi na po siya masyadong nagkukwento about school. Ang sinasabi niya lagi is, sana mapabilis na yung school year para at least matapos na. Hindi mo mababasa sa unang tingin si Paulo, pero kapag nag-umpisa na siyang magsalita, dito mo na mararamdaman ang kanyang matinding takot at paghihinagpis. Biktima na matinding pambubuli si Paulo. Lumabas na po kami, naglakad po kami. Tapos sabi po rin sa akin na, at least tumuloy ka, hindi, tawagin ka namin ng bakla. Nagtutulakan po ko din. May sigaw na po sila. Suntukan na, suntukan na. Tapos sinabi po nila kung sino yung mga, titingin daw po kung sino yung mga, kung anong sasakyan daraan, gano'n po. Para maano po, matigil. Look out. Opo. Hanggang sa nasuntok po ako ng 2 beses. Dito po sa may tama po dito sa mata. Matinding trauma at sobrang pagpapahiya ang sinapit ni Paulo matapos siyang pagtulungan ng kanyang mga kaklasing bully sa St. James College, Quezon City. Nahiya talaga po ako. Opo. Kasi nga po baka yun yung sabihin na siya po ni Luis o. Araw-araw po eh. May nakikita na lang po nila ako sa tuntok. Tinutusok ng ballpen sa puwet. Sinisika-sika. Ganun po. Nagkakaroon ng talagang sabihin natin ng innate loneliness and emptiness sa loob. At pag nagkaroon at namuo ito, may mga pagkakataon na hindi sila magsasalita tungkol sa mga bagay nito, meron silang mga depression. Pagdating ng 17, 18, eto na. Lumapit sa bitag ang ina ni Paulo, desmayado dahil sa kawalang aksyon ng pamunuan ng St. James College sa pambubugbog kay Paulo ng kanyang mga kaklase Desyembre pa lang ng 2010. Sa student manual ng St. James College, nakasaad ng panduduro, pananakot, pangapi at pananakit sa kapwa-estudyante. May kaparusahang immediate dismissal or pagpapahinto sa pagpasok sa paaralan at pagbibigay ng bagsak na grado sa nagkasalang estudyante. Natapos ng Pebrero 2011, wala pa ring aksyong nagawang pamunuan ng St. James College, Quezon City. Sa ipinakita ni DepEd Assistant Secretary Tonesito Umali nang inilapit ng bitag ang kasong ito, ang simpleng reklamo ay naging komplikado na kung tutuusin ay ipatawag lamang ang principal ng St. James College. Ang katuwiran ni DepEd Asek Umali, the right to privacy ng isang eskwelahan, kung kaya't hindi pwedeng kunan ng aming kamera kung paano niya patatawagan ang principal ng St. James College. Sa maikling salita, inutil ang DepEd at tanggapan ni Attorney na Asek pa Umali. Nagdesisyon na ang bitag kaya't personal na tinungo ng bitag ang St. James College sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ito yung upang makumpronta ang principal nito na hindi kaya ng DepEd. Tawagan mo nga yung principal, sabihin mo na sa bitag si Ben Tulfo nandito. Baka makausap namin. Pagkatawag muna ha. Ano sinabi? Sabihin mo, talagang aabangan namin siya hanggat makakalabas yan. Hindi siya makakalabas yung principal na yan. Sabihin mo, lahat na daanan isi-sealed namin hanggang sa gabi, hindi siya makakalabas. Maliban na lamang pag nasa loob yung kotse niya. Sabihin mo sa kanya, pagpitag ng trabaho, hindi makakaligtas yan. Alright? Sige.
Ang gusto lang namin makausap at ma-interview siya o mapatanong lang para magkaroon tayo ng solusyon. tinawag na You. Thank you, ha? Mag-aantay ako. Sige. Okay, inaantay namin. Ito rito yung principal na nagtatago. Titingnan natin kung makakapasok tayo. Target namin yung principal. Ilang minuto lamang ang lumipas, pinapasok na kami sa loob ng campus ng St. James College. Kung walang camera. Halika, misis. Sige, sa labas lang kayo, ha? Halika, samahan mo kami. Sinalubong kami sa labi ng mismong may-ari at Vice President for Academic Affairs ng St. James College na si Mrs. Torres. Miss Matche Torres. Yung sa academic vice president for I'm the owner of the school. Oh, okay. Yeah. Hi, I believe you're here for something. Sa tanggapan ni Mrs. Torres, iniharap sa bitag ang aming pakay na si Principal Remedios Bantigue. Remember I called you? You hang up the phone on me? And then we left a message with your office 3 times, 4 times, apparently. Excuse me, the first time there was a call, I could not exactly get the message because there was a conference going on with the parents. So when I was trying to... Oh, okay, that's fine. And then the second time, the third That was during a school day. I'm inviting you to my office. Let's talk about it, okay? Let us all talk. Ma'am Principal, sa mga ganitong klaseng sitwasyon ng mga bata na agrabyado yung isa, bullying eh. The first stage is call all the parents involved. This is the agreed parent and the parents of those guys who beat up yung anak niya. So nag-usap kayo sana. You could have called and listened to the agreed parents and then the other parents involved into the case while you sit down there. You tell them exactly ano bang patakaran dito sa mga ganitong klaseng ito. You could have listened to her and yung sama ng loob. Ginawa mo ba yun? Tinawag po namin lahat ng mga magulang ng bata. Ito siya, tinawag niya. Tinawag niya magulang. Ikaw naman, nag-uusap yung mga accused ng mga bata. What about yung victim? Excuse me, Mr. Hindi, teka muna. That is not mediation. You don't call mediation. That's not fair. Paliwanag ng principal na si Bantigue, nag-imbestiga naman daw siya sa reklamong ito. Pagkatapos nga po namin maimbestigahan lahat ng mga bata. Kailan ka nag-imbestiga? That was first week of January. Naisulat mo bang investigasyon? Nabigay mo sa Nasubmit na po. Nabigyan mo ba siya ng investigation report mo? Binigyan ko po si Miss. Binigyan ka ba? Anong nakalagay sa investigasyon? Fully sa side ng mga 5 students. Dahil hindi ka tinawag? Hindi ako tinawag, sir. Hindi na napigilan ng inang si Mrs. Ruiz na pumalag sa baluktot na palusot ni Principal Remedios Bantigue. First and foremost, nag-report ako dito December 14. Tinawag yung parents ni Bagino. Hindi ako in-inform, sir. Hindi ako in-inform. Ang anak ko pinakita parang goldfish doon na binyu ng mga magulang nung nanakit sa anak ko. How would I feel if I were the student? Ang sama-sama ng loob ng Teka muna, makinig ka lang. Ayaw pumasok nung anak ko during that time. Nakita niya yung bugbog na ginawa ni Bagino sa anak ko. I even have the medical legal with me. Dito, pumagitna na rin sa matingsyong usapan ng may-ari ng St. James College. I'm offering you that I will handle the case myself. Is that okay with That was you? merely two months ago. Yes, that is the reason why now I learned about this. So in other words, hindi talaga nakaabot sa yung report. Nakaabot sa amin ang report, but it was being done in due process. Is that due process? You tell me. You did the re-investigation, di ba? Oh, kasama ba siya? Sila po yung dumating dito kasi po nung dumating. Di ba sila pinatawag? Alam mo tawag niyan, conspiracy. Po. Ipapatawag po sana, pero yung pong last statement nila sa akin, Miss Bantigue, out po ang school dito. Ito po, sa barangay na lang po kami magkita. Yung po ang iniwan. Kaya nga hindi siya nakakuha ng hustisya sa iyo, kaya dinagay sa barangay na eh. Alam mo ma'am, huwag mo na pagtakpan ng iyong kahinaan at yung kung ano mang bagay na, don't cover up your shortcomings. You got a shortcoming here. You failed to listen and call or summon the parent. That's all. Kaya naghihinagpis. Kung nangyari yun, hindi pupunta sa akin to. Mabuti nga ka mo, hindi ko anak. Kung anak yun, susugurin kita rito eh. Ayaw magpaawat, pilit pa rin ipinagmamalaki ni Principal Bantigue ang kanyang maling sistema sa pagresolba ng kasong ito. We have already given sanctions. We are suspending them from classes.
Have you suspended them? Yes, yes. Did you notify the parents? Okay. Did you notify the parents? Oh, well, You know what, ma'am? Ganito na lang. Ano? If I were to be the principal now, I wouldn't do what you did. Because what you did, something wrong. You're not giving justice at all. You know what I'm going to do? I'm going to call her. I'm going to call all the parents. I'm going to talk to the parents, the responsibility of the parents, and then the school standard kung ano yung dapat gawin an incident like this. Number 1, bullying. Number 2, physical, fisticuffs or whatever, inside or outside the school. Meron kayong patakaran yan. Di ba? Meron kayong patakaran yan. Sa patakaran, pag nagsuntukan sa loob ng eskwelahan at sa labas ng eskwelahan, anong gagawin? Well, we call for the children to investigate it. How do you investigate the children kung walang mga magulang nila? Kung wala po. Mga magulang nila, hindi ba? Dapat pinatatawag yan. Pagkatapos po namin maimbestigahan, Alright. we talk to the children first. We tell them to write their participation through written way. You know what? You know what? What you're doing basically is pang kolehiyo. Hindi pang elementary, hindi pang high school. Kahit na nga, hindi ka pwede mag-iimbestiga kung walang magulang. Understand? Anytime you investigate about this, you have to have the magulang present. Ask their counsel. Legally, hindi pa sila responsable sa anumang sanction hanggat hindi nila intindihan. You got to make the parents responsible and understand kung ano yung ginawa ng estudyante. Dito, nang himasok ng tuloy ng may-ari ng St. James na si Mrs. Torres upang ayusin ang reklamo ng magulang ng biktima. Kung tama man o mali ang ginawa ni Ms. Batili, we will be the ones to sanction her as well kung talagang mali yung ginawa niya. Now, kung tama din syempre, we will support her. But if there's anything as a reason why Ms. Luz was saying, you're talking to me directly right now. Whatever should be done will be done. And I understand, I am also a mother. Ma'am, dapat nilapit na sa akin ni Mrs. Batili. Actually, I even left her my number. And she did not even call me. Okay, kaya nga po, whatever po yun, kapag-usapan. Okay, malapit na rin matapos ang eskwela. Ano ang gusto mong mangyari? Yes. Kasi matatapos na. Kasi lahat naman po tayo dito. March na lang. Malapit You na. tell me What is ba, it that you want? Pakisabi mo sa akin. Because, okay, gusto niyo pong ilipat na yung anak niyo because of the incident. Now, if that is the case, we will not make it hard for you because number 1, if you have lost your trust in the institution, we cannot force you. Okay? Now, we just have to do everything in due process. Like in any institution, we do that. Okay? Now, if you still want to talk to the parents and everybody, we'll still do it like how you want it done. And now that the child who really did that harm will really get what should that student really Sana magkaroon ng sinasabing panibagong sistema sa mga problemang kapareho nito, idudulog ng magulang. I understand how you feel. I know you're really emotional. In fact, the child I know is very traumatized. I'm so sure of it. And if you can give me also the chance to talk to your son, because I am a hypnotherapist myself, I'm a counselor myself, a guidance counselor myself, and I can talk to your son. So, he can let go of the trauma that he's had. We're very sorry. Okay? But what I'm saying is that lahat po naman kasi po napapag-usapan. With your intervention, sabi ko, I will leave you there na mag-usap kayo, find out what's good for the kid, yung therapy sa bata. I know, gusto niya kasi i-tutoring yung eskwelahan eh. I can help you with it. Siguro mag-usap na lang kayo, okay? Bahala, nakausap mo na yung may-ari, si Mrs. Torres, okay? And with this, maybe something will ma-resolve, di ba? I did my best and part. Hindi nga nangyari maganda sa DepEd, at least maganda nangyari sa lahat. Alright? Marami pa ang mga tahimik na nagturusang katulad ni Paulo na biktima ng pambubuli. Subalit, hindi maprotektahan ang kanilang eskwelahan. At sa kawalan ng pangil ang Department of Education hinggil sa mga ganitong kaso, tataas pa ang statistika ng mga mag-aaral na biktima ng pambubuli. Dadami pa ang mga eskwelahang bababang sistema at pamantayan. Sila yung pamumugaran ng mga estudyanteng bully.